Full hospital services with affordable, top-of-the-line facilities, laboratories, and rooms, complete with state-of-the-art equipment. Avail of our special hospital packages such as executive checkup, OB package, HMO or company packages. We also accept insurance. Our Lady of Lourdes International Medical Center is located at number 2 National Highway, Barrio Barreto, Olongapo City. For more information, call our landline number 047-306-5250 or text our cell phone number 0928-820-8191. September 11th, 2001. The day the Earth stood still. Two planes crashed into the upper floors of each of the World Trade Center towers. A morning that would change the world forever. It is a very horrifying scene down here. One of the landmark Twin Towers. At that point, debris started falling. I couldn't believe what I was watching. We will never forget. A moment can change everything. Another passenger plane hitting the World Trade Center. And then it went right into the building. It was a moment we will never forget. Bodies. We lost a lot of friends today. A lot of friends. We remember 9/11 with a moment of silence. Oh my God. Oh my God. Today we've had a tragedy. In an apparent terrorist attack. Only one tower is standing. The other has collapsed. There was smoke everywhere and people are jumping out the windows. They're trying to seal themselves. I'll pray for you. Good Lord. 89.5. Pauses to remember. September 11th. There are no words. We will never forget. 89.5. My Super Bay Radio. Worldwide. Consulta pang medicina. Consulta pang medicina. Starring Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Noel Husai. Laksamana. 89.5 FM, My Subic Bay Radio. Great morning, ladies and gentlemen. Another Thursday morning, another Consulta pang Medicina. Ang cellphone number po again sa mga gustong kumonsulta live 0920-909-9937. And now, ladies and gentlemen, with our guest doctor, ang ating doktor ng bayan, Dr. Noel Husay Laksamana. Magandang umaga sa iyo, DJ WB. Today we have a very special guest doctor. Isa siyang pediatrician at batang-bata. Akala ko nga intern eh. Ngayon pala, specialista na siya. Si Dr. Mika Galvez or Dr. Veronica Galvez. Dr. Mika for short. Siya po ay isang specialista sa mga bata. Pediatrician. Kanya pag nagkasakit tayo dito, double B, sa kanya tayo papacheck up. Sige po. Siya ay nagtapos ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas at nagpakadalubhasa sa panggagamot sa mga bata dito sa James Gordon Medical Center. We'd like to present to you Dr. Veronica Galvez. Good morning po sa lahat ng ating listeners, no? So, thank you. I feel very honored na na-invite ako ng Our Lady of Lourdes sa programa na to para ma-enlighten din yung ating mga mothers sa mga sakit ng kanilang mga anak, lalo-lalo na ngayon, panahon po ng tagsakit. Doktora, ano ba yung mga sakit na prevalent yan o uso ngayon? Ngayon po, ang dami namin nakikita yung mga fever for usually 2 to 3 days, dengue, yun mga dengue, tapos mga viral infection na with associated na rashes, so, mga roseola, measles, tsaka of course dahil nagtatag-ulan na naman po yung acute gastroenteritis or pagtatae na with dehydration. So yun yung usual na na-admit natin sa ospital. Mga talagang sakit ng mga bata. Opo. Very common. Yung pong dengue, medyo uso pa rin pala, no? Opo, marami na naman po tayong cases ngayon. Ngayon po nakikita natin, usually mga teenagers ang tinatamaan ng dengue natin. Sila yung mga hindi na
na hospitalize kasi hindi nakakakain. So, wala naman kasi tayong gamot sa dengue, di ba, Doktor? Supportive. Increase lang ng fluid intake, tapos kung hindi talaga kaya, IV hydration. Ano kayang mga senyales na magbibigay ng clue na ang anak pala o ang bata ay nagkakaroon ng dengue, Doktora? Usually po, ang dengue po is 2 to 7 days na paglalagnat na with associated na sakit ng ulo, sakit lalo na yung sa pagitan ng mata, yung sa palibot po ng mata, tapos sakit ng mga kasukasuhan. Meron din po mga nagko-complain rashes, tsaka walang sakit ng tiyan, at tsaka walang gana kumain. Yun talaga. Pagka walang gana kumain, most likely dengue na rin po talaga yun. So pagka ganun, huwag na magkatubilin. Opo, dapat pag may lagnat ang anak, tapos naka 2 days na naglalagnat, hindi kumakain, dalhin na po agad sa doktor, sa pinakamalapit na ospital. So yung general, parang general viral symptoms. Opo, para po talaga siyang trangkaso. Kaso, ang iba po sa dengue kasi, kung kailan mawala yung lagnat, dun pa walang gana lalo yung bata. So yun yung makikita natin pagkakaiba, kasi pagkatrangkaso, di ba, mawala na ng lagnat, maliksi na ulit yung bata. Pero pag dengue, usually, matamlay pa rin. Yung unang 3 araw, yun doon tayo mas nagbabantay. Unang 3 araw na walang lagnat. Paliwanag nga natin, Doktora, kung paano nagkakaroon ng dengue ang isang tao. Kasi alam natin, nakukuha sa kagat ng lamok yan. Opo, yun. Yung kagat talaga siya ng lamok. Kapag may madumi ang area, usually, doon po nagkakaroon. Kaya mapapansin niyo po, kapag nagkaroon na ng dengue sa isang lugar, sunod-sunod na yan. Kasi makakagat siya ng lamok, ang usual na incubation period niya, pagkakagat ng lamok is 1 linggo. Tapos doon na siya magde-develop ng mga sintomas. Wala po siyang sintomas agad-agad pagkakagat. So, may mga ibang nanay, Doktor, wala naman po lamok sa bahay Pero, hindi niyo po alam sa school, hindi niyo naman alam kung saan nakakagat Tapos, pag nagtanong ka, yun nga, marami na rin pala siyang mga classmates na mayroong dengue. So, very important talaga na linisin yung kapaligiran. Kasi sa ngayon, wala naman po tayong way pa para i-prevent yung dengue, kundi puksain yung mga breeding grounds ng mosquito. So, it's an environmental control. Yun ang kailangan. So, yan ba maaring makuha lang sa isang kagat? Kasi, nabalitaan ko na hindi naman daw makukuha yung dengue kung isang lamok lang yung kumagat. Ay, pwede po. Basta po, dala ng lamok na yun ang virus na magdadala ng dengue. So, yun po, pwede po isang kagat lang, hindi po nagmamatter kung ilang beses nakagat. Pero syempre, kung maraming beses nakagat, Doktor, mas malaki yung chance na makakatch niya yung virus. So yan, ang ating panawagan kapag nilalagnat na at more than 2 days na at nawawala ng gana lalo. So baka akala ng iba, bata lang at teenagers na nagkakaroon ng dengue. Meron din pong tinatama ang adults niyan. Kasi mga lamok na yan. Kahit matanda ang kinakagat, so pwede rin magka-dengue yung matanda. Opo, wala namang pinipiling edad yung dengue. So ito para sa lahat, siguro tulong-tulong ang buong bayan, ang buong city. Puksain ng mga breeding grounds. Ano yung breeding grounds? Right. Mga stagnant water. Opo, yung mga stagnant water. Kahit po malinis na tubig, iniitlugan din po yan ng lamok na nagdadala ng mga nakalagay sa lata, mga gulong na nakatambak. So dapat wag pong yung mga timba na pinag-iimbakan ng tubig, siguraduhin po na may takip. Opo. Tapos kung may maiipunan, itaob po yung mga bagay na pwedeng mag-ipon ng tubig, na pwedeng pamahayan ng lamok. Kahit isang tansan lang na nakahiga pwedeng maglagay ng... Lalo na ngayon, tag-ulan, hindi nila napapansin yung mga mga paso-paso nila na walang lupa naman, pwede mag-ipon ng tubig sa bahay. Minsan kahit yung mga dahon na malalaki lang na may konting pooling of water, pwede na maging source. So, yan, environmental control is the key sa dengue. Yung pong, Doktor, ano ba yung rosiola na binanggit ninyo kanina? Yung rosiola naman po, yun yung tinatawag na tignan sa hangin. So, usually naman, mga ganun din, 2 to 3 days na maglalagnat, pero yun mataas. Ang mga karaniwan na naapektuhan po nito yung infants, yung 3 months, karaniwan 3 months to 12 months old, maglalagnat na mataas, umaabot po yan ng 39, 40. Tapos, irritable ang bata, usually hirap dumede kasi may mga associated din na mga singaw sa ngala-ngala, sa lalamunan.
Kaya yun. Tapos, kung kailan po mawala yung lagnat, usually 3 araw, kung kailan mawala yung lagnat, doon lalabas yung rashes. So, doon pa sila nagpapanik, karamihan ng mga magulang. Yung rashes, yun po yung pamumula? Opo, pamumula sa muka, sa dibdib, sa tiyan, sa kamay. Parang general po siya, pero nagsisimula talaga sa muka. From the face, ano? Opo. Centripetal bang tawag doon? Yung mula sa gilid papunta sa gitna. Toward yung extremities. Centrifugal pabaliktad. Opo. Magsisimula sa extremities, pabalik. So, yun. So, iba yung roseola sa rubiola at sa rubella. No? Yun namang rubiola, yun yung true measles. Yung kapag true measles, mas nakakatakot yun. Kasi sa baby, lalo na sa baby, may associated po yun, yung tinatawag natin 3 C's. Opo. Conjunctivitis, cough, at saka coryza. So, may sipon, namumula yung mata, tapos yun, ubo talaga yung mapapansin mo, malala talaga yung ubo nila, mahigpit na mahigpit. So, yun, may associated usually na pneumonia, lalo na sa mga bata. Yun yung nagiging sanhi ng infant death sa measles, ano? Yes, yung pneumonia. Kung yan, tigdas hangin yung roseola, ito tigdas ano? Tigdas na totoo. True measles. Meron pang tigdas na fake at saka hindi China yan, totoo yan. Totoo to. Authentic measles talaga. At yan yung, natatandaan ko nung ako'y intern yan yung pagka na pumasok measles na, sabi ng resident namin, measles yan. Watch out na kami for pneumonia. Opo, yun talaga manabantayan. Ang tawag namin doon nung kami sa PJs, bronchopnia. Bronchopneumonia. Bronchopneumonia. Kasi binabasa ng mga, ano sakit po na anak ninyo? Bronchopnia. Bronchopnia. Last year lang, di ba, Doktor, may outbreak din ng measles dito sa Olongapo. Kaya nga nag-vaccine sila ngayon. Actually, ngayon may nagbabahay-bahay, Doktor. Sa DOH po ba yan? Sa DOH meron. Yung po, Doktora, yung tinatawag naman na rubella. Ito, interesting sa mga eye doctors. Ito, rubella na to. Yung rubella naman po, yun yung tinatawag nating German measles. So, kasabay po ng lagnat din yung rashes. Tapos may mga namumula rin yung mata, pero wala po siya nung kagaya nung hindi siya sing taas ng lagnat ng measles. Medyo high, moderately high. Opo, pero ang reason naman nila, hindi rin po nakakakain yung mga bata kasi meron din mga singaw sa ngala-ngala at sa lalamunan. Tsaka ito yung associated with, pagka sa buntis, ito yung kinakatakutan. Ayaw natin sa buntis yan dahil kapag nasa first trimester, pwede magkaroon ng congenital cataract. Opo, congenital rubella syndrome. Yun, kasama nga po doon yung Dr. Cataract. So, ano pa ba yung ibang mga component ng syndrome na yan aside from the cataract? Ano pa nga? So, pag minsan, mabuti yung nakikita ko mga pinanganak may congenital cataracts due to rubella. Okay naman yung pag-iisip nila, yung hindi masyadong yung kanilang mental status. Pero then again, yung mga batang pinanganak na may congenital cataract, then they would have to undergo cataract surgery at an early age. So, ang prevention, of course, is better than cure. At doktora, ano ba dapat gawin para ma-prevent ito ng mga nanay? Of course, dapat po yung mga mothers, dapat po siguraduhin nila na kumpleto po yung kanilang bakuna laban sa tigdas, tsaka sa rubella. At tsaka, syempre po, dapat din ingat sila pag alam na nilang yung proper isolation po ng isang tao na merong measles or rubella, dapat po masunod. Dapat meron siyang reverse isolation, naka-mask dapat. Tapos kung alam na merong buntis o may bata sa bahay, iiwas na po. Kasi yung mga rubella, yung mga measles na yan, maaaring makahawa sa magitan ng ubo. Droplets, yung droplets, ubo, mga sharing of mga eating utensils, pwede rin. Pero it's more of respiratory droplets po talaga. So pag may umubo at nasinghot, then at saka yung virus kasi na yun, Doktor, hindi siya yung agad-agad nawawala. Kunwari may isang tao na nagstay sa
isang kwarto, magta-stay pa siya doon ng 3 days. So, Naglilinger dapat- yung virus doon. Opo, naglilinger talaga. 72 hours. So, usually, ang sa mga researches, ang common cause nila, yung sa clinic ng mga doktor, doon usually nahahawa yung mga iba pang... Doon sila nagkakahawahan sa clinic. Kasi doon naiiwan yung virus. Siguro mas maganda magpa-check up sa bahay na lang ni doktor. Hindi naman. Dapat lang i-sterilize talaga yung area. Oo. Yung pong yung pasyente na nagkakatigdas, nung maliit kami, siguro sa mga baryo, ganun pa rin, isinasara yung bintana. Tapos, kinukumutan, di ba? Oo, hanggang ngayon, doktor, marami gumagawa pa rin po. No? Di ba ang recommendation nila ay buksan ang bintana, pahanginan mabuti. At huwag kumutan. Yun ang ibang sanggol pinapaliguan pa para bumaba yung lagnat, di ba? Kasi kung masyado mataas, yung iba kukumbulsyon. Dapat nga po punasan. Yung mga iba nga po, hindi pinapaliguan hanggat meron daw rashes. So, mali po yun, ha? Dapat papaliguan kasi yung rashes na yun, lalo lang mangangati kapag hindi pinaliguan, tutubuan pa usually ng bungang araw pag hindi pinapaliguan yung bata. So, dapat talaga naliligo. Opo. Kahit po may lagnat, kahit lang, punas. Tapos huwag kukulubin yung bata kasi lalong hindi makakasingaw yung init ng katawan. So, pwede pa nilang, tama si doktor, pwede pa po magkaroon ng pangungumbulsyon kapag sobrang tumaas yung lagnat. At hindi naman masamang bahanginan sa electric fan yun. Hindi kaya po. ilagay sa yung aircon. hangin. Opo, meron mga sinasabi parang lulubog daw yung tignas. O kaya may mga iba naman, pinapakain na daw nila doktor ng itlog para lumabas na lahat ng tignas. So, mga maling mga noon na paniniwala. At yung nagsabi kasi na bawal maligo, namatay na po sa baho. Sa bungang araw din, sa kate, hindi siya nakatulog. So, dapat papaliguan po ninyo yung mga bata. At kahit medyo may sipon, hindi masama maligo. Sabi nila kasi pagka naligo yung may sipon, magkaka-pneumonia lang. Mauwi daw sa pneumonia. Yun nga po. Lagi kong kinokorek yung mga misconceptions na ganyan kapag may nakikita ako. Kasi pneumonia naman is bacterial infection. So, hindi po bawal na paliguan yung bata. Hindi lalala yung kanilang pulmonya kapag pinaliguan. Ang bawal dyan yung hindi naliligo. Bakit po kaya napakarami talagang naniniwala sa sinabi ng kapitbahay o ng kaibigan? Hindi, may alamat yan kung bakit. Kasi nung unang panahon, ang mga tao umiigib pa ng pampaligo. Si Pedro galing sa bukid nagtanim, kaya si Maria galing sa kapitbahay nakipagchismisan maghapon, pagod. Tutulog na. Sabi, pagod ako nakipagchismisan Maligo ka muna, Maria, sabi ni Pedro. Ayoko, baka mapasma ako. Kasi iigib pa hindi maliligo. Hanggang sa nakasanayan na ayaw maligo sa gabi o pag matulog dahil pasma. Hindi naman totoo yun. Ang totoo niyan, wala pong equivalent yung salitang pasma. Correct. Sa medical term. Wala tayong medical term. Ang tagal na namin hinahanap, Yung kahit na English, wala po meron nga nagmamagaling nung isang araw ako narinig Nasa radyo pa, ang tawag niya sa pasma spasm. Oo, diba? Natawa ko kasi may mga tinuturo siya mga mga kati-kati, lamig-lamig sa katawan, pasma. Hindi totoo yun. Tapos bordering yung kinikwento niya tungkol sa kulam at sa hindi. Actually, yung pasma, yung kulam, hindi, huwag kayo maniwala po dyan. Correct. Baka naman po comedy show yun. Hindi, totoo ko Hindi, nagbebenta ng herbal yung ali. Kanya kayo, huwag kayo maniwala pag sinabing kulam. Kasi ako hindi naniniwala dyan Alam bakit? Ang tagal ko na naghahanap Wanted mangkukulam. Walang lumalapit. May pangkukulam ako Kagaya rin ng mga pilay. Di ba? Pag nagpa-check sila sa hilot, may pilay daw ang bata. Paano nalaman? Wala namang x-ray, di ba? Naigagalaw naman ng bata yung kamay niya. So hilot, pag minsan yung hilot nakaka-soothing may soothing effect. Kanya yung pala dapat spa, Yun lang. Pero doktor, meron din kami nakikita sa ospital yung hinilot, dun pa lalo lumala. Nagkaroon ng trauma, na-infect yung area. Natagalan pa siya mag-antibiotic. So, ingat-ingat po sa mga nagpapahilot. Kanya, huwag basta-basta pinaniniwalaan yung mga sabi-sabing ito. May tanong, sabi ni Ruth Kamalig, sabi, Doc,
yung po bang pagkain ng ice cream na may tikdas, maaaring maging sanhi ng pneumonia. Ganda ng spelling pneumonia. Pneumonia. N-E-W. Hindi po, Mami. Kagaya po na sinabi ko kanina, pneumonia is bacterial infection ng lungs or ng baga. So kahit may sipon, pwede kumain ng ice cream? Pwede naman po, pero syempre, hindi naman po natin ini-encourage ang mga batang ice cream kasi hindi naman po yan healthy na pagkain. So, in moderation lang din, Doktor. Gagaya ng mga lahat ng bagay na so, masarap. pwede naman. So, yun po, hindi ho ice cream ang pinanggagalingan ng pneumonia. Ng pneumonia. Jane Dizon, sabi niya, Dok, ilang beses ba dapat magpabakuna? Kasi nabakunahan naman yung anak ko pero still nagka-dengue pa rin. Bakuna sa dengue? MMR daw yung, ano ba? Magkaiba po kasi, opo. Magkaiba po yung dengue. Magkaiba po yung bakuna ng dengue sa bakuna ng measles. Actually, wala pa po tayong bakuna laban sa dengue as of now. Ongoing pala yung clinical trials, Doktor. Opo. Pero, sabi nila by 2015. Pero kasi ang hirap sa dengue, ang daming strains eh. Opo, 4. Okay. So, bawat strain ng ng virus yan, nag-mutate pa. Kaya ang hirap. Ibig sabihin nag-mutate yung parang mutant ninja turtle. Nagbabagong anyo. So, ibig sabihin po pala kung nagka-dengue kayo ngayon, so isang strain pa lang pala yan, may 4 pa. Posible ka pang tamaan nung 3 natitira na stage. O yung dating tumama sa'yo, nag-mutate pa. Aray. Ito po pala nakikita ko madalas, lalo po pumunta ng botika, nakalagay po sa mga promo nila doon, paracetamol lang daw po ang number 1 na sinasabing gamot so far, for now, sa dengue. Totoo po ba yun? No. Ano po ba? Sa symptom lang yun, di ba, Doktor? Para pampatanggal lang ng ano. Fever. Kasi nakalagay, word is gamot eh. Kaya iniisip ko, di ba pag sinabing number 1 gamot eh, parang symptomatic relief yun. Relief lang ng fever. I'm sure, sasabihan naman ng Pediatric Society yung ano no. May nakita po kasi akong poster sa mismong butika na gano'n eh. Talaga? As in specific na nakalagay? Na parang, recommended na number 1 gamot. Dahil, kumbaga, 2 klase yung sentence niya. Yung isa, dahil wala naman daw gamot para sa, tapos yung pangalawa, yun ang gamot. Yun lang daw ang para gamot. Parang, teka muna. Double meaning misleading, ano? Ay, buti na lang may chance tayo i-correct dito. So, hindi, ang paracetamol ay gamot sa lagnat, pero hindi gamot sa dengue. Okay. Kasi pwedeng gamot sa lagnat dahil sa trangkaso, sa ibang sanhi. Sa ibang sakit, pneumonia. Lahat naman po yun magmamanifest with fever. So, lahat yun, magbababa yung lagnat sa paracetamol. Ito po mga doctors, medyo gusto ko rin po itanong sa inyo. Kasi ngayon, matsyempohan sa CNN, sa Fox News. Sa States daw po ngayon kasi, tungkol sa bakuna, may 2 grupo na nag-aaway. Nakaranas na ba kayo ng ayaw magpabakuna sa inyo dahil yung paniniwala na it can cause autism? Usong-uso sa States ngayon, nagkakaroon sila ng talastasan tungkol dyan eh. Actually, meron na pong nilabas na statement yung Philippine Pediatric Society regarding yung sa measles. Actually, measles yung in-implicate nila doon. Measles tsaka MMR with autism. Pero, naglabas na sila ng statement na walang evidence po na nag-correlate nung autism sa measles. Sa mga batang nabakunahan ng measles. Mga conspiracy theories kasi sa US, napakarami. Lalo na tinatago daw ng FDA yung findings, ng CDC. Naku, ano ba yun? Tapos lahat doon kasi pwedeng i-demanda eh. Konting kibot. Opo. Kaya doon mas defensive talaga sila pag sa US. Pero, syempre, mas iba pa rin yung meron kang bakuna. Kagaya ng pag nalaman mo yung complications ng measles, kumbaga maa-outweigh niya yun sa posibleng maging komplikasyon ng pagpapabakuna. Imagine mo, magkaka-pneumonia ka, pwede ka pa magka-meningitis pag nag-measles. So, versus the very slim risk, actually questionable risk pa ng autism. Hindi ba, ikaw pabibigyan mo pa rin ng bakuna. Pero silang tinatawag na, doktora, di ba, sa panggagamot natin, yung weight between the risk and the benefit. So, pag mas malaki yung benefit, ibigay mo na. Opo, kung mas malaki talaga, kung mapoprotektahan naman yun yung bata at maiiwasan yung mga komplikasyon ng tigdas, kagaya ng yung tigdas meron din siya nung SSPE, yung malalang komplikasyon na nakakamatay. Kumbaga matagal siya na magiging gulay yung pasyente, yung bata. Meron na kami naging ganun 2 dyan sa James. Wala rin silang bakuna. Ang hirap. So it's better to have it than not have it, ano? So
Bago tayo magpatuloy, gusto ko munang batiin ng happy birthday itong ating mga kaibigan at mga doktor sa Our Lady of Lourdes International Medical Center. Si Dr. Sara Lujerna Garcia. Si Dr. Luigi. Konsehal natin dito yan eh. Ay, opo. Birthday niya bukas. At si Dr. Geraldine San Gabriel. Isang General Surgeon. Bukas ang birthday niya. At si Dr. Jaime Jesus Rojo, isang oncologist. Happy birthday po, September 15. Birthday. Yun ang pa natin, yun ang mga babatiin natin this program, mga birthday celebrants. At alam mo ba na hiring pa rin tayo sa sa ospital, sa Our Lady of Lourdes, ha? Okay po. Kailangan natin ng nurses, medtech, at saka mga accounting staff. Kung kayo ay nais mag-apply, pwede. At ganoon din yung mga bagong graduate ng medicine na nais mag-moonlight at sumali sa aming pwede po. Kasi may bagong batch na naman ng mga doctors na pumasa. Opo. Baka kayo ay habang nagbabakasyon, gusto ninyong mag-practice at ma-expose na. Our Lady of Lourdes International Medical Center will be holding mga company PPE, yung annual physical examination. Yeah. Okay. Talaga ng mga moonlighters. Yes, especially po yung mga Subic Bay Freeport Zone companies here. Yun, at sabi ni ganda ng pangalan niya, Rachel Pacienciosa. Wow. Ang ganda ng pangalan. Doc, ask ko po yung bang pag-inom ng drops, mas okay ba kaysa sa suspension? Kasi dati, puro drops lang binibigay. Ngayon, bakit suspension na? Baka po lumaki na yung bata. Baka hindi na kaya ng drops. Actually, pare-parehas naman po nung composition na gamot yan. Kino-compute lang yung dose base sa timbang ng bata. Baka naman po yung pasyente is more than 10 kilograms na. Suspension na. Kasi masyado na siya marami iinumin na drops. Marami ka ng boteng bibilhin, mami, kung drops kasi pa. Ganito po yan. Yung pong gamot na yan ay pareho yung laman, yung active ingredient. Kunyari, nagkakaiba lang sa vehicle. Yung vehicle ay yung pinaghahaluan. Kunyari, yung drops, yan po ay mas concentrated yung gamot, yung active ingredient dun sa vehicle na drops na maliliit. So, ilang patak lang, marami ng laman na gamot. Ngayon, yung pag malaki na yung bata, kasi hindi kayang inukin ng bata yung isang kutsarita kung yan ay isang gol. So, dapat, correct. Ngayon, kung yung anak naman ay dambuhala na, napakaalang yung drops. Siyempre, suspension na, di ba? Yes, Doc, nabasa ko po sa internet yung lollipop na bakuna. Is it possible? Di ba tinuturok lahat? Kwanto? Sa polio. Lollipop na bakuna. Yung sa polio. Parang yung oral polio. Oral, Kwan po yun, nabasa niya raw sa internet, ha? Lollipop parang vaccines. Hindi pa available dito yan. Parang, it's interesting, ha? From Sandy, sabi ni Sandy, ha? Doc, ask ko po yung gaano kadalas ang bakuna. Sabi po kasi ng doktora namin ay babalik ulit. Bakit madalas bakunahin? Opo, kasi iba-iba pong bakuna yan. Marami pong may kukumpletuhin na bakuna ang isang bata. Sa first year niya, dapat po meron na siya nung primary na immunization. Tapos meron pa po yung susunod kapag tumungtong na siya ng first year, meron siyang booster doses. So marami po yan. Kung ano po yung in-schedule ng inyong pediatrician, so yun po ang inyong susundin na schedule ng pagbabakuna. Dapat sa first year of life, meron na siyang BCG, Hepa B, DPT na 3, tapos polio, yung sa polio na 3 rin po, HIB na 3, yung magkakasama na yun. Meron na pong bakuna tayo na 5-in-1 tsaka 6-in-1. Tapos meron din po yung sa pneumococcal vaccine, 3 po yun. Rotavirus, ipinapatak, 3 din. O kaya may isang klase ng bakuna na 2 lang. Tapos, ayun po, yun yung sa first year of life. Kaya marami nga Kaya marami po talaga, mapapansin niyo po,
every 2 weeks o kaya every month may ibinabakuna sa baby. Yun, kanya, huwag kayo mag-alala, sulit naman yan. Kaysa mag-invest na sa bakuna, kaysa gumasto sa sakit sa ospital. Sabi ni Mary Ann, hindi ho ba mas okay na sa DOH na lang pabakuna kasi libre na, mas malakas pa raw. Sabi ni Mary Ann. Meron po mga libreng bakuna doon. Ako po, okay lang naman sa akin na pabakunahan sa DOH. Kaso, kulang pa rin po siya. Kagaya ng wala po yun na pneumococcal vaccine. Tsaka yung may mga iba, meron sinama na nila sa program nila, doktor, yung rota Kaso, hindi po lahat nakakatanggap. Yung rotavirus oral din yun. Opo, oral din po. Sa bituka rin yun. Opo, sa viral infection. Opo, viral na cause ng gastroenteritis. So, pwede po kung gusto niyo po yung sa DOH, kaso meron pa po tayo mga idadagdag doon kasi kulang pa. Importante lang, alamin ninyo at yung ilista ang mga bakuna. Opo, yung kung kailan na ibigay, kung saang site, tapos dapat may pirma rin po yung nagbigay para kung may kulang pa po, maipakita nyo sa inyong pediatrician, makukompleto. Para meron parang passport yung bata. Yes, kasi lalo ngayon stricto na sila sa school, doctor. Kailangan na nila nung naka-document talaga lahat ng bakuna. Yun pala, sabi niya. Ito, Dok, nakalmot ng pusa. Bakit kailangan turukan? Turukan po, para sa tetanus po yun, tsaka sa rabies. Kasi alam naman po natin yung mga pusa, tsaka pwede pong any type of wound, kagaya nyon, pagka pusa nakakalmot, considered as dirty wound. Kaya kailangan pong bakunahan ng laban sa tetanus, tapos yung anti-rabies din. Kasi yung pusa, sabi nila sa laway lang. Kasi dinidilaan ng pusa yung post niya, di ba? Ginagano niya. So, yung laway ng pusa, maaari pumunta doon sa kanyang... Ma-transmit. Oo, ha? Yung rabies kasi nakakaulol talaga yan at walang nabubuhay sa rabies. Yes, pagka nagsintomas na, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na po. Can happen. Mga animals, mga daga, pwede rin, pusa. Basta mammals, ano? Opo, at saka aso, number 1. Yan dapat pati mga aso pabakunahan. Iwasan yung mga pero just in case po, patingin na po kaagad talaga, ano po? Opo. Kung sakali man... Pag meron po nakagat ng aso, dapat po dalhin na agad sa Animal Bite Center na pinakamalapit para mabigyan po ng bakuna. Nais kong batiin, nandito sa ating station ngayon si Dr. and Dr. Kiambao. Si Dr. Carol Kiambao ay isa ring pediatrician din. Good morning, Doktora. Doktora, nandito sila. At saka Good morning po. Si Dr. Kiambao. Ito. Nag-visit sila ngayon dito. Sila ay pareho din nag-ano sa Lourdes. Ito, tanong ni Doc, ako po ay mami 6 times na. G6? Yung mga G6. Yung mga panganay ko, mga panganay hanggang sa pangatlo, hindi naman nabukunahan, pero hindi sakitin. At sila ay high school na. Ayun namang 3 maliliit, kompleto sa bakuna. Mas mahina. Mas maganda yata yung pinaglalaro sa lupa. Ito kasi mga panganay ko, laking lupa lang. Yung mga talagang laking lupa. Paniniwala po kasi ng karamihan pag exposed daw kasi mas lalong tumitibay ang immune system. It has some truth to that. Okay. Alam nyo ba na umattend ako dati ng symposium sa allergies at napag-alaman na yung mga bata na may allergies, walang masyadong history ng paglalaro ng lupa. At nakita nila ng mga taong resistant sa allergies at saka at some point in their life, sila pa yung na-expose. Nakakain ng human feces. Yung dumi ng tao. Ito ay ayon sa pag-aaral nila. Oh, really? Wow. So, sabi nga nila after that lecture, ang susunod ay break time, yung snacks. Sabi namin, hindi kaya pinakakain tayo nito para magiging yun tayo. Hindi, this goes para sa mga bata. Mapansin nyo, kanya once in a while, maganda rin na papaglaruin natin yung mga bata. Talagang mas ini-encourage po natin na active play talaga. Ayaw natin yung nasa loob lang sila ng bahay, tapos TV, gadgets. So, ayaw natin yung... Tablet lang, puro tablet. May kilala pa nga po ako konting kibot, alcohol. Nakawakan lang ng kung sino, alcohol siya. Parang
ano ba yun? Kaya lalo magiging sakitin po Yun, siguro oo. ang bata pag ano. Di ba, mga bata tayo, binupurga lang naman tayo, pero talaga nakapaa tayo pag naglalaro. Oo. Pero ano ha, yung purga natin no, reactive eh. Hindi, kasi Hindi. sasabihin, bakit po purgahin? Sabi ng lolo ko eh, purgahin mo nga yung mga yan. Bakit? Lagi may lumalabas na kung ano din. Sila na mismo. Kaya nauso yung... Pero dapat pinupurga talaga. Lalo na kung yan, expose nga sa soil. Yes, oo. Pero it's ito magandang ano rin sa mga parents ano. So, meron kaming tama yung observation po ninyo, ma'am. Ano? Sabi niya, yun daw mga anak niyang nabakunahan na ngayon, como nakaka-afford na sila ng aircon. Masakitin Mas kesa. masakitin. Oo, tama yan. So, I'd like to greet ito mga taga Esquire. Sila Ma'am Rachel, sila sila Ate Cha at saka si Ann. Happy viewing, nanonood sila ngayon sa atin. Hi. Kung din sila, pag nagkasakit, doktora, pwede kong i-refer sa inyo. Ay, sure, doktor. Mga batang-bata pa sila eh. Sabi niya, Dok, totoo ba na ang bakuna ay nanggagaling sa itlog? Eh di, kung ganun, kumain na lang ng kumain ng itlog. Hindi po. Siguro John Hammond to. Paano yun? Saan nang galing yun? So, yung idea na yun. May component lang po ng bakuna na meron sa egg po. Si John Hammond ay nasa poultry industry kanya naman pala. Kaya pala. Oo. Maraming itlog na libre doon, kaya siguro iniisip niya dito itlog na lang ang bakuna niya. Alam mo, Jun, dapat mag-alaga ka baboy. Bakit po? Yung pangalan niya, Jun Hamon eh. Oo nga, no? Hamon ba talaga? Hamon. Baka naman daw po hamon, hindi hamon. Hamon. Sabi niya, Dok, yung baby ko, pagka gabi, ang likot-likot. 7 months daw siya. Hindi na siya colicky. Dati, nung first 3 months, talagang walang tigil. Kaiyak sa gabi, puyat. Ngayon naman, kahit tulog, ang likot-likot. Ano kaya ang dahilan nito? May mga bata po talaga na malikot matulog. Beth Rivera. Nananaginip. Hindi ba na... Meron din kasi silang tinatawag na pananaginip eh. O baka nagna-night terror or nightmare yung bata. Pagkagising ba natatandaan nila, Mami? Yun. Yun yung isa sa mga itatanong. Baka yung panaginip niya, nagpo-football siya. Ilan bang months 7 months daw eh. Pero nung unang months daw, lagi nag-iiyak sa gabi. Colicky. So siguro nag-change siguro sila ng baka naman milk. Baka naman mahal lang sa daddy niya yan. Malikot matulog. Meron talaga mga bata na malikot matulog. Umiikot talaga sila. Doc, yung pong pedya ko, in-advise na magpa-inject din po kami para hindi raw kami magkaroon ng pneumonia at ano ba tong coco injection? Baka pneumococcal. Coco injection sabi. Pneumococcal vaccine. Opo, ina-advise din po natin yan na mabigyan po pati adults pneumococcal at saka hindi lang po yan flu yearly. Yung pneumococcal isang shot lang. Yung flu every year po talaga yan. February to June para ma-maximize yung protection for the whole year. So dapat meron din sila. Good AM Doc Noel na diagnose na primary yung anak ko. Pinainom siya ng Rimac. Rimac. Ano ba yung Rimac na yan? Baka Rimac kasi niya. Rifampicin. Gaano ba katagal? Sabi, kailangan daw agapan. At yung lola kasi, may primary din. Ano may primary? Exposure. hindi na primary si lola. TB na talaga yun. TB disease po ang yan. primary complex yan actually. Opo, primary TB sa bata. Yun. At yan naman 6 months po kapag yung gamutan niyan. Dapat po regular ang follow-up nila kasi ang gauge natin dyan na nagre-respond yung pasyente, nag-gain na siya ng weight, hindi na po siya ganun kadalas nagkakaupo-sipon, at saka yung well-being talaga ng pasyente. So dapat po monthly nag-follow-up para natitimbang, i-compute din po doon. Base sa timbang na yon, yung dose ng gamot na ibinibigay. Kasi hindi po yun straight na 6 months may binabawas na gamot dyan na isa.
So, pagka yung may intensive phase na tayo, hindi na tawag yung first 2 months na magagamot, di ba, doktor? 3 po yung gamot doon. Tapos, kapag ka nasa 3rd month na siya, babawasan po ng isa. So, dapat regular ang follow-up nila sa pediatrician. Good day, Yam. Nakikinig kami, taga-Kalaklan. Pakibati naman and wave your hands. Yay! Yay! Hindi mo sinabi pangalan, mga taga-Kalaklan na. Mga taga-Kalaklan, hello. Dok, ang aking wife, nung siya ay nagdadalang tao first, hindi niya alam na buntis at lagi kaming, gumigimik. Red horse kami palagi. May effect ba kaya sa baby? Pwede po, opo. Yung alcohol po sa habang nagbubuntis, pwede pong pag na-expose ng baby, pwedeng maging maliit siya. May mga baka naman moderate lang siguro, doktor. Pero matapang po yung sumisipa yun. Pag napansin yung bata nyo talaga yung red. Pag yung inyong anak ay naninipa, epekto ng red horse siya. Pwedeng maging maliit yung baby. Tapos yung mga ibang severe cases may nagmumumbulsyon. So hopefully hindi naman masyado marami na inom ni mami. So, ito po, doktora, may nagtatanong po tungkol sa lagnat. Kailan daw po dapat ipatingin? Kasi minsan may mga mami na inoobserbahan mo pagkaroon ng lagnat, tawag ka agad, punta ka agad doktor. Masyadong meron ng mamis na nag-aabang ng may naririnig ako 3 araw daw bago ipatingin. 2 days po. 2 days. Okay. 2 days. As long as walang ibang associated na sintomas, gaya nung baka naman nilalagnat at hindi na talaga kumakain. So, pag may mga ganun po, baka ma-dehydrate ang pasyente, dalhin na po agad nila sa doktor. Huwag na nila antayin yung magdadalawang araw. Pero kung up and about, naglalagnat lang, pwede po silang mag-antay ng at least 2 days para kung 2 araw na, magpapa-baseline na tayo ng CBC dahil usong-usong ngayon yung dengue. Doc, Udayam, yung aking anak mahilig magsabaw ng kape sa kanin. Hindi ba masama ito pag nilalagnat? Hindi ba masamang painumin daw nito o pakainin ng kape sa kanin? Hindi naman bawal kahit may lagnat. Kape. Kaso syempre hindi natin gusto masyado nagkakape yung bata kasi pag nilalagnat, bumibilis na nga yung tibok ng puso nun, di ba, doktor? Yung kape, pampabilis pa lalo. May chronotropic at saka inotropic effect yung kape niya. Kape, oo. Ako nung sinasawsaw ko yung tinapay sa kape, pero ito, yung kanin pandesal tsaka kape. Stay po. Pero hindi naman bawal. Ay, sa follow-up niya, hindi ba totoo na nakakaliit ng kape? Kasi maliliit kami magkakapatid dahil lahat kami mahilig sa kape. Same person, yung same. Hindi naman po. Wala namang basis na gano'n. Wala namang studies na gano'n. So yung kape, hindi yun ang dahilan kung bakit hindi tayo tumangkad. Hindi na nga po ako baka nasa genes na talaga, doktor, na maliit. Boom! Baka walang pagmamanahan talaga ng tangkad. Yun. Mga Americans nga po, ang tatangkad, pero ang hihilig sa kape, di ba? Coffee. Ito sabi ni Roberta, sabi, Doc, bakit kaya kahit naturo ka na, nilalagnat pa rin? Ano pong tinuro? Hindi specific yung tanong niya. Baka nabakunahan na. Baka nabakunahan. Kasi marami hong uri ang viral infection. Kahit isang uling ng isang species ng virus, iba-iba pang strain yan eh. Opo, magkakaiba pa lahi. So, hindi naman totally 100% hindi na siya magkakalagnat o magkakaroon ng mga trangkaso. Kunwari, specifically for flu, hindi po 100% na protection yon. Pero mas di-decrease yung chance na magkaroon siya noon. Ano kaya yung tinuro? Siguro flu vaccine kaya yung sinasabi ni Mami. Yung po bang palaging exposed sa computer at saka gadget ay talagang magbigay ng virus? Kasi sakitin ng anak ko, mukhang nakakakuha ng virus sa gadget. Hindi po sa gadget, baka doon po sa paligid kung saan siya naglalaro, Mami. At saka masama, dapat po at least sa gadget, saka sa TV, lahat-lahat na po yun, 2 hours lang ang maximum na exposure ng isang bata sa gadget. Actually, yung pong yung virus na kinikwento ni Mami, laging tinatanong sa akin yan eh. Ano pong klase bilang virus? Doktor sa mata, sasabihin, Dok, hindi ba cause ng pagkabulag at pagkalabo ng mata yung computer, yung mga monitor, panonood ng TV? The answer is no. No. Hindi nakakasira ng mata yan. Hindi naman yan po maaaring makasira ng schedule, ng pag-aaral, ng future. Correct. At lately, marami ako nakita nasisira ang relationship dahil kaka-Facebook, So, yun yung
maaaring masira. Pero yung mata, hindi naman. At yung virus na sinasabi nila na computer virus na narinig ninyo, Mami, ay hindi ho biologic virus yan, kundi electronic virus yan. Yan po ay, kung yung anak ninyo ay may lahing computer, siguro, kunti kuryente yan, maaari. Pwede siya baka. Pero kung yun ay tao rin naman, hindi ho tutuloy, hindi tatalon yung virus ng computer sa bata, no? Kasi ito, ni-imagine ko tuloy, Doctor, paano yun? Pag minsan kasi kakaiba yung pag-iisip, talagang nakapag-iba ng pag-iisip yung computers natin. Sobrang exposure. Pero sana kung yung parating for information gathering yung nangyayari. Pero hindi. Pati yung pag-iisip nila, yung mga ideas na kakaiba. So, ang paraan po dyan, si Mrs. Razon. Ang paraan po dyan, Mrs. Razon, ay watch what your children are logging into. Tingnan ninyo. Titignan ninyo kung ano yung tinitignan nila sa internet. Tsaka limit din, Mami. Kailangan may limit po. Tama si Doktora, yung 2 hours na paglalaro ng computers, matagal na yun eh. Actually, sa ordinaryong tao, dapat 1 oras lang. Ngayon kasi, which may be good, there are so many schools na ang libro ay electronic na. Which is better. Nung maliit ako, natatandaan ko, ang bit-bit ko mabigat pa sa akin eh. Yung libro na pasan-pasan mo na araw-araw dala mo, ang babasahin mo 2 page lang naman. Lower back pain pa kinabot mo, di ba, Doktor? Hindi, kanya siguro na-stunt yung growth ko dahil kabubuhat. Backpack ko man din ang uso noon. Ito naman, tanong ni Ramona Kabikting, ano ang magandang vitamins para tumangkad? Kasi mag-asawa kami, 5-footer lang. Need your advice. Pampatangkad. Mami, kung talaga pong dalawa kayo ni Mr. na 5-footer, malamang po si baby kahit ano pong ibigay na vitamins natin. Medyo hindi rin siya ganun ka tatangkad kasi more of genetics din po talaga yung height. Lahi, Panalangin na lang na meron kayong dinuno na matangkad. May makuha kayo na isang gene na matangkad. Magka-mutation. Tsaka regarding din sa vitamins, Doktor, paalala lang sa mga mami, supplement lang yun. May mga iba kasi nagiging dependent na sila sa vitamins. Pinaka-importante pa rin yung nutritious na pagkain. Yung turo sa atin ng grade 1, green and yellow vegetables. Green and yellow. Na may kasamang energy food like bread and rice. Wow. At growth food like proteins, yung karne and fish, and egg and milk. Yun pa rin. Basic pa rin na nutrition po ang speaking of nutrition, ito, Doc, meron pong ibinebenta sa amin na immunoglobulin milk. Medyo may kamahalan. Is it good? Baka po may tinitreat na sakit naman, Doktor. Baka may indication din kasi usually may binibigay sila na immunoglobulin kapag may yung mga recovering from dengue o po yung mga nag-chemo. Usually may binibigay po sila na nakalimutan ko yung brand nun pero meron po silang immunoglobulin content doon. May nagbigay sa akin, kaibigan kong doktora sa St. Luke's. IG ko. Ayun, IG ko nga. Pwede. Okay din naman yun, So, yun po, ma'am. Pwede naman, okay naman daw po yun. Kung indicated naman po talaga. IG ko is, actually, tinry ko nga kasi dati, for a few days, parang, nagkakaroon ako ng, UTI. Upper respiratory tract infection. UTI, urinary throat infection. Medyo tumatakbo na yung may computer virus po yata, hindi Tumalo na sa yung virus. RTI pala. Parang numamalat ako tsaka kwan. Yun nga yung kaibigan ko sabi, you try this, sabi ganyan. You take one, at least once a day, lalakas yung Tinry ko naman, okay naman. In 3 days, I feel good. Yung father ko din nagaganon. Gumanda naman kasi nag-aano siya may nagre-receive siya ng interferon for his cancer. Kaya yun ang alam ko binibigay po yan ng mga oncologists. Yes, it's good, maglalagay nga tayo yan sa Lourdes para yung ating correct, para yung mga nagkikimo doon. Sabi ni Jean Pascual, Doc, yung bang glaucoma ay maaari din na ang pinanggalingan ay virus. Kung pinagbubuntis kasi ang aking anak 12 years old pa lang, sinabihan na mayroong open type angle glaucoma.
it may be genetic pero most likely hindi naman viral yan. Glaucoma kasi is actually it's an anatomic problem, physiology. Yung drainage ng intraocular fluid sa loob ng mata hindi efficient, so tumataas ang pressures ng mata despite na open yung angle. So lalo na pagka ganyan mga bata, very challenging yan because we want, as an eye doctor, we want to control the condition as early as possible to prevent loss of nerve fibers para hindi mabulag yung bata. Pero it's not viral. Hindi ko viral yun. Ito po may isang tanong dito. Yung kanyang anak daw po, isang 1-year-old at isang 3 years old, parehas daw pong parating matigas ang pupo. Ano raw po ba ang causes at pwedeng pang ano? Baka hindi po masyadong umiinom ng water, no? Number 1 pa rin pagka constipated or matigas yung pupo ng bata, dapat po increase niyo yung fluid intake. Tapos high fiber diet din po. Bigyan niyo ng mga fruits na matataas sa fiber kagaya ng papaya. So yun. Pero bago po mag-increase ng fiber, parang yung fiber kasi magpo-form lang siya nung bulk ng stool eh. Pero ano pa, hindi niya ma-flush out yun kung hindi siya iinom na maraming tubig. So increase po ang fluid intake. Sabi niya, Doc, anong mainam para sa husband ko? Kasi lagi siyang ubuhin at mahina ang likod. May bakuna na rin ba para sa mga matatanda? Siya ay 29 years old. Yun yung mukhang vaccine pa rin po. Maganda kung laging inuubo yung mister mo, ipa-check up mo na rin. Baka meron siya. Baka iba na po yan. Maraming pwedeng ano. Or baka smoker siya. No? Pa-check up po ninyo. Pang medyo sa adult yun natadal, hindi na sa pedya yan. Opo. Nga po. Hanggang 18 lang kami. Sabi niya, Doc, yung aking daughter is only 9 years old. Parang nagkakaroon po siya ng spotting. Posible ba magkaroon ng early menses? Opo, pwede na po yun. 9? Lalo ngayon, Ganon? may mga iba na pong nagkaka-menses na maaga. So, dali niyo po sa pedya niya, tsaka sa ano, Sa pedya, tsaka sa gynae. Miss Gani, ha? Sabi ni, Doc, meron pong tablet na all-in-one immune and memory booster. Pwede rin ba sa mga bata yun? Usually mga supplements lang yun, no? Opo, supplements lang siya. Tsaka tablet, kaya na ba ng bata? Green and yellow vegetables palagi. Hindi ko ano. So, kung gusto niyo tumalino yung anak ninyo, turuan niyo mag-aral mabuti. Pakainin ng ayos, bigyan ng disiplina sa pag-aaral. Yung kanyang regimen, no? Doktora, alam niyo, ang ganda-ganda ng discussion natin. Kanya lang. Ang bilis-bilis ng oras. Ang bilis, okay lang po sa amin yun. So, meron ba kayong mensahe para sa ating mga mamis at sa ating mga nakikinig ngayon? Maging maingat lang po sa mga bata, sa mga mga anak po. Kung merong may sakit, huwag na po kung saan-saan magtanong. Dumiretso na po kayo sa doktor, sa pediatrician, kung bata po yung inyong pasyente. Tapos, yun lang, prevention po, pinakamaganda pa rin kaysa magkasakit yung mga. Prevention. So, early detection and early intervention kapag nagkakasakit. Pwede Prevention. pong humabol na isang tanong. Ganda yung tanong niya eh. Kumbaga, marami rin siguro po kasi nakikinig na pag sinabi ang word na bakuna, hindi masyadong naintindihan. Yung tanong niya kasi, ano daw po ba yung bakuna at paano ito nakakatulong? Okay. Sige, yung bakuna po ay or tinatawag natin vaccination para pong binibigay siya sa isang tao para ma-boost yung kanyang immune system na mag-form ng mga tinatawag nating antibodies laban sa isang sakit. Kagaya po nung, kunwari, example na lang natin yung tigdas. So, magbibigay po siya nung live na virus yon, yung bakuna ng tigdas, para stimulate yung immune system ng isang tao na mag-form po ng antibodies laban dun sa sakit na yon. So, next time na ma-expose siya dun sa totoong virus na, meron na po siyang mga panglaban. So, very important din, hindi, yun tinawag natin primary, yung unang bakuna tinatawag natin primary na immunization. So, very important po na maibigay din yung booster dose para yung na-form na antibodies, masundan pa siya ulit ng panibagong antibodies na magko-confer o magbibigay ng pangmatagalang protection. So, ganun yung concept po ng vaccination para maintindihan din ng mga nakikinig nating mga mothers. Saka para pag may apprehension din sila sa
pagbabakuna, at least alam na nila kung ano yung principle. May ibibigay tayo nung virus, ng maliit na dose ng virus para i-boost yung immune system na mag-form ng protection against that certain disease. So, sa madaling salita, parang meron tayong army sa katawan natin. Ang tawag dyan, antibodies. Ngayon, yung bakuna, yun po yung ipapakilala yung kalaban. Ito kalaban ito. Bigyan kita nito. Ayan, kilalanin nyo yan. Pag dumating dito yan, attack kayo. Dapat tatakihin nyo siya. So, mahinang klaseng kalaban ng bakuna. Oo. Kumbaga sana yung mga malalambot muna. Malalambot. Kilala. Yan, ngayon, pag kilala na yan, at dumating na yung tunay, yung totoong ready na. Kilala na. Yes, may na-form na sila na protection. Ayun. Kapag handa sila. Ayos na ayos po pala. So now, malinaw na kung bakit nga naman ba kailangan talaga natin. At saka, para sa mga bata naman, nakagaya kong takot sa karayom, ang mga bakuna ngayon ay hindi na mahahaba ang karayom. Opo. Maliit lang. At saka Maliit na. At ang mga pediatrician ay mababait. Hindi sila panakot sa bata. Hindi sila dentista. Tsaka dumadami na rin pong oral yata ngayon. May dalawa. Yung rota at saka yung polio. May oral na siya. Mas maganda nga naman kung oral kasi para medyo hindi masyado. Less na trauma sa bata, no? With that, Doktora, maraming salamat po. And kung may katanungan pa kayo, you can text us kahit dito sa 0920-9099-937. At kung may concerns kayo or gusto nyong magtanong sa address and mga... Saan nga pala kayo, Doktora, matatagpuan? Yung address ninyo? Sa Little Tikes Pediatric Clinic, number 3 9th Street, Istapina, Olongapo City. Sa likod lang ng Olongapo Wesley School. At kung nais nyong makipag-ugnayan o humingi ng appointment sa Lourdes, ay pwede kayo mag-text sa 222-9012 o 222-9013. Yan, pwede kayong tumawag doon para magtanong or humingi ng appointment sa inyong mga pedya. 9012 and 9013. 222 sa una. Yeah. At with that, till next week, same frequency, same time dito sa ating programang Konsulta Pang-Medisina. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Dr. Veronica Galvez, ang ating pediatrician, nag-guest po kasama, of course, ng ating ophthalmologist, na regular nating guest, Dr. Noel Husay Laksamana. Another Thursday, another Konsulta Pang-Medisina. Now, we're gonna bring you back to our regular programming, and until next Thursday. 89.5 My Super K Radio Worldwide. Konsulta Pang-Medisina. Konsulta Pang-Medisina is brought to you by Our Lady of Lourdes International Medical Center. Usapang medical ba ka mo? O baka naman libreng konsultasyon sa doktor ang iyong hinahanap? Aba, edi dito ka na sa bagong programa ng 89.5 FM My Subic Bay Radio. Kasama ang doktor ng bayan. Konsulta Pang-Medisina with Dr. Husay Laksamana every Thursday, 9 a.m. to 10 a.m. Isang oras ng libreng pagkonsulta live on air tuwing Huwebes mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Konsulta Pang-Medisina. Konsulta Pang-Medisina. Starring Dr. Noel Husay Laksamana with special guest doctors every week specializing in pediatrics, OB-GYN, ophthalmology, general surgery, internal medicine, cardiology, dentistry, orthopedics, and many more. Libreng konsulta medisina tuwing Huwebes ng umaga. Konsulta Pang-Medisina. Presented to you by Our Lady of Lourdes International Medical Center. Full hospital services with affordable, top-of-the-line facilities, laboratories, and rooms. Complete with state-of-the-art equipment. Avail of our special hospital packages such as executive checkup, OB package, HMO or company packages. We also accept insurance. Our Lady of Lourdes International Medical Center is located at number 2 National Highway, Barrio Barreto, Olongapo City. For more information, call our landline number 047-306-5250 or text our cell phone number 0928-820-8191.
Shivens Beach Resort and Hotel. Shivens Beach Resort and Hotel. Conveniently located at Maloy Long Beach, Barrio Barreto, Olongapo City. Experience the serene, breathtaking view of the seafront. You will surely enjoy and have a relaxing time with your family and friends. Modern and comfortable. Affordable room rates inclusive of free breakfast. All rooms are fully air-conditioned. Cable TV, safety deposit box, and free Wi-Fi. 24-hour room service. You will definitely have a superb dining experience as we offer a variety of sumptuous international dishes. Shivens Beach Resort and Hotel is the perfect venue for business meetings, seminars, conferences, birthdays, weddings, and a whole lot more. Friendly and efficient service staff adds up to the beautiful ambience. Filipino hospitality at its best. Go ahead, get that perfect vacation you've always dreamed of at Shivens Beach Resort and Hotel. Your memorable stay is our pleasure. For more inquiries, please call 222-7909 or email reception@shivens.com. You may also call or text 0917-532-8212. Check out the weekend acoustic performances at Shivens Seafront Resort and Hotel, featuring the best bands in the city for your live musical entertainment every Friday, Saturday, and Sunday. 89.5 worldwide. Heading out of Subic Bay for whatever reason? Better make sure you've packed the essentials. The best music. Loving the variety. Oh, that's nice, and we can party to it. The biggest artists. We're Maroon 5. This is Kelly Clarkson. This is Michael Bublé. Better not forget your smartphones. Or your tablets. Oh my God, yes, I'm happy. Take us wherever you go. With the Ustream app. Download for free. Free at Ustream.tv. Ustream.tv. Ocampos Mall continues its legacy of giving you outstanding products and services at the most affordable price. Drop by Ocampos Mall now and their friendly staff will be more than willing to welcome you. Because O is for you. Ocampos Mall is for the whole family. The best choices, best prices since 1957. Ocampos Mall is for the whole family. Ocampos Mall Olongapo extended sale. Fukuda and Camel. Welcome to the Center for Asian Culinary Studies. I'm Chef Jean.